sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, napakapit sa mesa si Sect Master Tai Hua, gulat na gulat at mariing nagtanong, "Isang dragon, Changyu, anong ibig mong sabihin?" Bago sumagot, huminga ng malalim si Su Changyu, seryoso ang mukha habang tumugon, ang bagong junior brother, nagsimula sa wala, pero sa napakaikling panahon, na-master niya ang buong Four Thunder Sword technique hanggang sa Great Completion. Oo, sagot ni Su Changyu, matatag ang tinig, isang tunay na super genius. Natigilan si Sect Master Tai Hua sa narinig, ilang segundo siyang hindi makakilos. Ano, buong teknik, bulalas niya. Mabilis siyang lumapit kay Su Changyu, dahilan para mapa-address ito sa gulat, sabay sigaw, "Changyu, hindi ito biro, alam mo namang ang mga sinungaling, nilulunok ang karayom." Agad namang sumagot si Su Changyu, walang pag-aalinlangan kahit pawisan ang mukha, "Ang phenomenon sa langit kanina, simbolo yun ng Four Seasons Sword technique na umabot sa Great Completion, Master, hindi mo ba nakita?" Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sect Master Tai Hua, hindi makapaniwala, pautal-utal siyang nagsalita, "Aakala ko may expert na nagbi-breakthrough ng sandaling yun sa paligid." Patuloy niyang inalala ang nakita, isang Crimson Dragon sa langit, may kasamang bugso ng hangin at matinding pressure. Hindi ko akalaing si Little Ye pala yun, pero bago niya matapos ang sinabi, bigla siyang humagulgol, umiiyak habang nagsasabi, isang dragon, sa wakas, may tunay na henyo na ang Qingyan Dao sect natin." Pagkasabi niya nito, tila nawalan siya ng malay sa sobrang emosyon, gulat at tuwa na sabay-sabay. Mabilis siyang nilapitan ni Su Changyu, ay nalalayan ng kanyang master, sabay sabing, "Sect Master, ayos ka lang ba?" Dagdag pa niya, "Kalma lang, huwag mong hayaang maging trahedya ang saya mo, Master." Makalipas ang ilang sandali, makikitang binubuhusan ni Sect Master Tai Hua ng tubig ang kanyang ulo para magising. Mariin niyang sinabi, kalma lang, muntik na akong mamatay sa sobrang tuwa." Sabi ng fortune teller, "May malaking sakuna akong haharapin sa ika-100 taon ko." Sumagot si Su Changyu, taas ang kamay sa harap, "Pero Master, kung mananatili siya sa sect natin, hindi ba parang pinipigilan natin ang pag-usad niya?" Mariing tugon ni Sect Master Tai Hua habang pinupunasan ang buhok gamit ang towel, "Changyu, masyado mong pinapakomplika. Si Ye Ping, naka-attend na ng 50 Immortal Ascension Assemblies, pero ni isang sect, walang tumanggap sa kanya. Tayo ang tumanggap sa kanya, blessing yun para sa kanya. At para sa atin din, may problema ba doon?" Hinigpitan niya ang hawak sa towel, sabay patuloy sa kanyang pananalita, puno ng determinasyon. "Bukod pa riyan, tayong mga cultivator, naniniwala sa tadhana, walang ibang pumili sa kanya kundi tayo, tadhana yan, at naisip mo ba, kung napunta siya sa ibang major sect, makukuha ba talaga niya ang lahat ng gusto niya? Hindi pa kasama ang inggit ng mga core disciples sa loob ng sect. Isipin mo ang mga intriga sa pagitan ng mga major sects, yung mga lihim na pagpatay sa mga henyo para pigilan ang pag-usbong ng kalaban, nangyayari yan palagi." Dagdag pa ni Tai Hua, seryoso ang mukha at may righteous na ekspresyon, "Changyu, huwag kang masyadong pusong mamon, ang master mo, hindi si Kim, kapag na-promote na ang sect natin sa 3rd o 2nd rank, saka ko sasabihin sa kanya ang totoo. Sa oras na yun, siya na ang magdedesisyon kung mananatili o aalis, ayos ba yun?" Nanlaki ang mga mata ni Su Changyu nang makita ang ekspresyon ng kanyang master, sabay sabing, naiintindihan ng disciple na ito, susunod ako sa mga plano ni Master. Nang marinig yun, agad na tumugon si Sect Master Tai Hua, "Autoridad ang tinig, ayos na yan, tandaan mo, huwag tayong mabuking." Kinabukasan, sa isang tahimik at kaaya-ayang hapon, makikitang umiinom ng tsaa si Sect Master Tai Hua habang pinagmamasdan ang palubog na araw, ngunit bigla siyang nabulunan sa tsaa sa gulat nang may malakas na sigaw na tumawag sa kanya, Master, may masamang balita." Ang sumisigaw ay si Su Changyu, takot ang ekspresyon, patuloy siyang nagsalita, madilim ang mukha, muli, may nangyaring masama. Natigilan si Sect Master Tai Hua, nanliit ang ekspresyon, sabay lingon na may maamong mukha. Pagkatapos, bigla siyang tumakbo at nagsabi ng may takot, "Magtatago muna ako. Ikaw na bahala sa sect, Changyu." Agad namang sumigaw si Su Changyu, taas ang kamay sa harap, "Master, hindi ito ang mga maniningil ng utang, hindi sila yun, iba ito." Pagkarinig ni Tai Hua, bigla siyang huminto, sabay lingon na may galit sa mukha, "Iba?" Bulalas niya. Pagkatapos, sinipa niya si Su Changyu sa likod,
Inis ang tinig. Bakit ka ganyan ka magpanik? Muntik mo na akong patayin sa kaba. Makalipas ang ilang saglit, makikita sa di kalayuan ang magandang panahon sa labas ng Qingyan sect. Sa labas ng bakuran, umiinom ng tsaa si Sect Master Tai Hua, may pilyong ekspresyon sa mukha, sabay mariing tanong, sabihin mo na, ano bang seryoso dyan, gigibain na ba ang ating sect? Agad namang tumugon si Su Changyu, hawak ang isang papel, mas mabuti kung ikaw na mismo ang tumingin. Agad binasa ni Sect Master Tai Hua ang sulat, sabay mariing wika, Qingzhou Sect Management Office, epektibo agad, upang maiwasan ang pandaraya at pagdadagdag ng peking miyembro, lahat ng unranked sect sa teritoryo ay iimbestigahan, may 2 buwan kayong palugit para magbayad ng 10 low-grade spirit stones bilang patunay ng inyong pagiging lehitimo. Parang nakakita ng multo si Sect Master Tai Hua sa gulat matapos basahin ang nilalaman, malamig ang tinig niya habang bulong, ano to? Pagkatapos, bigla siyang tumayo, at sa tindi ng galit, napalipad pa ng bahagya ang mesa, mariin niyang sinabi, inis ang tinig, patunayan ang sarili nating inosente, wala na bang batas sa mundong ito? Pinapatawa ng buwis ang mahihina ng walang dahilan, pupunta ako sa capital para magsampa ng imperial complaint. Sa puntong ito, isinalaysay ang currency ng kanilang mundo, sa cultivation world, isang copper coin ay sapat para makabili ng sesame pancake, 10,000 copper coins ay katumbas ng 100 taels ng silver, o 2 taels ng gold, at 10 taels ng gold ay katumbas lamang ng isang spirit stone. Makikita si Sect Master Tai Hua na parang multo ang itsura, nagpapanik habang mariin niyang sambit, ang buong Qingyan sect, kailangan pang mag-ayuno ng 1 buong taon para lang makaipon ng 10 spirit stones. Sa sandaling yun, nagtanong si Su Changyu, kunot ang noo, Master, huwag ka munang magpanik, ilang spirit stones ba ang meron sa sect natin sa kabuuan? Bago sumagot, huminga ng malalim si Sect Master Tai Hua, namumula ang pisngi habang dahan-daang ipinakita ang 7 daliri, sabay sabing, tungkol dyan, sa tingin ko, ganito lang ang meron. Nang makita ni Su Changyu ang ipinakitang daliri, agad siyang nagsalita, may kahambugang ekspresyon, 70 spirit stones, sobra pa yan sa kailangan. Pero agad siyang binara ni Sect Master Tai Hua, paano mo nasabi yun? Nagulat si Su Changyu, sabay sabing, 70 taels ng gold, medyo alanganin, pero kung mag-aambagan tayo, huwag mong sabihin, 7 taels lang. Pagkatapos, napangiwi si Su Changyu na parang sumakit ang tiyan, sabay sabing, Sect Master, huwag mong sabihin 70 taels ng silver lang yan. Hindi agad sumagot si Sect Master Tai Hua, bahagya siyang lumingon sa likod, sabay bulong, 70 copper coins. Pagkarinig nun, napasigaw si Su Changyu na parang multo sa horror movie, 70 copper coins. Paano nangyari yun? Kahit gaano pa tayo kakawawa, sect pa rin tayo. Totoo yan, mariing sambit ni Sect Master Tai Hua. Pagkatapos, naupo siya, malungkot ang ekspresyon, at habang lumuluha, nagsalita, ganito kasi yun, dati, may ipon naman talaga ang sect natin, pero naisip ko, sayang lang kung nakatambak lang ang silver, tapos narinig ko ang tungkol sa bagong bagay na tinatawag na cultivation fund. Malamig na sambit ni Su Changyu, kunot ang noo, cultivation fund. Dito, nagsimulang maglahad si Sect Master Tai Hua habang inaalala ang mapait na nakaraan. Ang sabi nila, kapag nagdeposito ka ng pera, may buwanang balik at malaki ang kita, ang daming tao ang nag-uunahan para makapasok ang master mo, nakipagsiksikan pa para lang makakuha ng pagkakataong maka-invest, hindi basta-basta ang investment na yun. Hindi ko inakala na scam pala yun, akala ko talaga, kikita ako ng malaki sa interest, pero ang habol pala nila ang puhunan ko, ilang araw lang ang lumipas, tinakbo na nila ang pera. Sa sandaling yun, parang batang uhaga na umiiyak si Sect Master Tai Hua, sabay sabing, Changyu, naloko ng todo ang master mo. Changyu, kailangan ko ng yakap, kailangan ko ng kaunting comfort. Pero hindi sumagot si Su Changyu, malamig ang ekspresyon niya, tahimik lang, sa isip niya, may masamang ekspresyon habang bulong, 70 copper coins, 100 taels ng gold, yari na tayo, baka dapat buwagin na lang natin ang sect. At doon niya napagtanto, sigurado na si Su Changyu, tapos na talaga ang Qingyan Dao sect sa pagkakataong ito. Samantala, biglang nagbago ang ekspresyon ni Sect Master Tai Hua, puno ng determinasyon, mariin niyang ipinahayag, kahit ano pa, ang master mo ang mananagot, kung wala nang ibang paraan, isusugal ko na ang lahat, ang pinakamasama,
Mapunta ako sa Jinglin Mountain Range, pero ngayon pa na may henyo na tayo, hindi ko hahayaang masira ang sect. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang dumilim ang paligid, dumagundong ang kulog, at isang malakas na kidlat na kulay asul ang bumagsak mula sa langit, papunta sa tuktok ng batong bundok, tila galit ng Diyos ang bumaba, napahinto sina Sect Master Taihua at Su Changyu sa gulat. Sa puntong ito, hindi may pinta ang ekspresyon ni Sect Master Taihua, nanlalaki ang mata, nanginginig ang tinig, ito ay, pero hindi niya natapos ang sasabihin dahil sumabat si Su Changyu, seryoso ang mukha, ang direksyon ng tirahan ni Junior Brother, sabay tanong, anong nangyayari?